Sa katahimikan ng gabi, may mga alaalang bumabalik, hindi para saktan tayo, kundi para ipaalala kung gaano tayo katatag noon. May mga taong dumaan sa buhay natin na hindi natin malilimutan. Hindi dahil iniwan nila tayo, kundi dahil minsan sila ang dahilan kung bakit natuto tayong bumangon mag-isa. At minsan, ang pinakamasakit na pangungusap ay hindi galit, kundi yung mga salitang sinabi ng tila wala lang. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Hindi ako sumama sa Maynila. 17 taong gulang lang ako noon, nang unang mangarap umalis ng baryo. Dekada 90 noon, tahimik pa ang buhay sa amin. May mga batang naglalaro ng tumbang preso sa kalsada tuwing hapon. May mga radyo sa bintana na puro drama lang ang pinakikinggan. At tuwing gabi, maririnig mo ang kuliglig habang unti-unting namamatay ang ilaw ng mga bahay. Doon ako lumaki, sa isang maliit na baryong halos lahat ng tao magkakakilala. Si nanay nagtitinda ng kakanin, si tatay naman namamasada ng padyak. Hindi marangya ang buhay namin, masaya naman kahit paano. Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong nararamdaman na parang napakaliit ng mundo ko. Tuwing may dumadaang bus papuntang Maynila, napapaisip ako noon, kamusta kaya ang buhay doon? Pakiramdam ko noon, kapag nakarating ako sa Maynila, magbabago rin ang buhay ko. Hanggang sa isang araw, dumating yung pagkakataon. Yung kaibigan kong si Liza nagyaya. Sumama ka na sa akin, may trabaho raw sa garment factory. Buong gabi akong hindi nakatulog noon. Excited ako, takot at umaasa. Pero nang sinabi ko kay nanay, natahimik siya. Hindi siya agad sumagot habang nagbabalot ng suman sa mesa. Pagkatapos ng ilang minuto, mahina niya ang sinabi, "Anak, kung aalis ka, sino na lang ang maiiwan dito?" Hindi ko alam bakit bigla akong nasaktan. Pakiramdam ko noon, hindi niya naiintindihan yung pangarap ko. Kaya ilang araw akong hindi humibo. Habang si Lisa, halos araw-araw nang nagtatanong kung sasama ba ako. At habang papalapit ang araw ng alis nila, lalo akong naguguluhan. Isang gabi, nagising ako dahil wala si nanay sa higaan niya. Paglabas ko ng bahay, nakita ko siyang nakaupong mag-isa sa may hagdan. Tahimik lang siyang nakatingin sa dilim. May hawak siyang lumang bimpo. At doon ko narinig ang mahinang hikbi niya. Hindi ko alam bakit, pero parang may kung anong bumigat sa dibdib ko noon. Bigla kong naaalala lahat kung paano siya gumigising ng madaling araw para gumawa ng bibingka. Kung paano siya nauulanan sa palengke para lang may maiulam kami. Kung paano niya tinatago yung pagod niya kapag kaharap kami. At doon ko unang naisip, baka hindi takot si nanay na mawala ako. Baka takot lang siyang maiwan mag-isa. Kinabukasan, umalis si Lisa papuntang Maynila, habang buong baryo abala sa paghahatid sa kanya. Ako naman, tahimik lang sa likod ng bahay. Hindi ako sumama. Maraming nagsabi noon na sayang daw ang pagkakataon ko. Yung iba sinabi pa,
habang buhay ka na lang dyan sa baryo. Masakit marinig, lalo na kapag ikaw mismo hindi sigurado kung tama ba ang desisyon mo. Lumipas ang mga taon, nagtrabaho ako sa bayan. Unti-unti kong natutulungan sina nanay at tatay. Hindi man naging madali, nakaraos din kami. Hanggang sa isang araw, bumalik si Lisa sa baryo. Halos hindi ko na siya nakilala noon. Payat siya, tahimik, at parang pagod na pagod sa buhay. Habang nagkukwentuhan kami, doon niya sinabi, "Ang hirap pala sa Maynila." Marami raw siyang tiniis. Minsan, ilang araw walang maayos na tulog. Minsan, niloloko ng amo. Minsan, walang makain. At habang nagsasalita siya, bigla kong naisip, siguro kaya hindi ako pinayagan ng tadhana noon dahil may mga bagay na hindi pa ako handang harapin. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa labas ng bahay namin, narinig ko si nanay sa loob. Mahina ang ubo habang nag-aayos ng paninda para bukas. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nalungkot na naiwan ako sa baryo kasi na-realize ko, hindi lahat ng naiwan natalo sa buhay. Minsan, yung mga taong piniling manatili, sila rin yung tahimik na naging sandalan ng pamilya nila. At minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa layo ng narating mo, kundi sa mga taong hindi mo iniwang mag-isa habang kaya mo pa silang samahan. May mga pangarap talagang hindi natutupad, pero may mga dahilan kung bakit nangyayari iyon. At minsan, habang iniisip natin may naiwan tayong pagkakataon, hindi natin napapansin, may mga taong masaya dahil pinili nating manatili. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan nyo ang aking mga kwento, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Magandang gabi sa ating lahat.